Ano nga ba ang tinatawag na brand o brand name o branding sa negosyo? Yo, what's up? Good morning mga salon owners. So, kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na meron ng 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business. So, ngayong araw na to pag-uusapan natin ang usapang brand, no? Brand. Naisingit ko lang, no? Maitopic ko lang to saglit. Hindi naman ako ganun kagaling sa brand, pero ito yung pagkakaintindi ko, no? At sa mga baguhan sa ating grupo, no, meron pala tayong grupo, Salon Business Owners PH. Pasok ka kung gusto nyong matuto sa pagpapatakbo ng salon business, sa pag-handle ng tauhan, o sa mga maraming problema. Kung gusto nyo mag-share ng yung istorya ng kwento o gusto nyo magtanong, pwede tayo dyan, no? Meron kasi ditong nag-comment, 'di ba? Nag-post ako nung mga last straight na isang linggo na yung post ko tungkol sa tauhan, tungkol sa pag-handle ng staff, no? Kasi yan yung pinaka-basic problem natin mga salon owners. So, meron ditong nag-comment, sabi niya, no, babasahin ko. Ano daw, yung hairstylist daw sila daw yung nagpapasok ng pera sa salon. Tapos, sabi niya pa na yung hairstylist daw yung babalikan sa salon. Nako, ito lang gusto kong ipaliwanag sa inyo, no. Maaring tama siya, wala tayong against doon, pero meron akong gustong ipunto. Kilala nyo ba si Jollibee? Si Sir Tony Tan Cactiong. Yan yung may-ari ng Jollibee. Ngayon, napakadaming branch ni Jollibee, di ba? Meron dito sa Pilipinas at nandun pa sa ibang bansa. So, napakadaming nga naman. Ngayon, binabalik-balikan ba yung Jollibee dahil kay Sir Tony Tan Cactiong? Binabalikan-balikan ba yung Jollibee dahil masarap magluto yung kusinero nila? Yan yung itatanong ko sa inyo. Maring sabihin nyo na magkaiba yan kasi pagkain yan, no? Magkaiba kasi pagkain. Pero ako, naniniwala ako na magaling na entrepreneur, na negosyante si Sir Tony Tan, o yung may-ari ng Jollibee nilang. Kasi nakagawa siya ng sistema o brand, no? O brand, naka-brand siya, naka-branding siya
same na same yung experience nila. Sabihin nyo sa akin na, ano naman kasi, si Sir David Salon, malaking negosyo na yan, kilala na yan. Nagsimula ba yan sa 100 agad? Nagsimula ba yan sa 50 agad? Malamang isa lang din, di ba? Or 5. Pero, magaling siya sa branding, magaling siya sa sistema, branding. Na pag sinabi mong David Salon, same na same yung resulta kahit anong branch pa nila. No? Yan yung mga masasabi ko tungkol sa branding. Na dapat pag yung customer pumasok dyan sa salon mo o sa business mo, dapat kung sino yung gagawa, ikaw ba yung gagawa o yung stylist mo ba yung gagawa or yung ibang hairstylist mo yung gagawa or yung ibang branch mo ba, doon sila magpagawa, same na same yung experience o resulta o yung outcome o yung services na ginawa. No? Yan yung gusto kong ipunto sa inyo. Hindi sasabihin na yung mga stylist yung binabalik-balikan. Ngayon, pag yan yung nilagay nyo sa pag yung magaling yung style mo mamimaintain ang resulta, ang experience, ang gawa, ang serbisyo kahit wala ka sa salon mo, kahit hindi ikaw yung gumawa or kahit na yung ibang hairstylist mo yung gumawa or kahit na sa ibang branch sila magpagawa. No? Naniniwala kasi ako na ang pagnenegosyo napakadaming aspeto yan. Napakadaming parte. Hindi lang to sa services, hindi lang to sa pagbebenta, hindi lang to sa pagpasok ng customer, sa marketing, sa sales, at sa iba pang department. Naniniwala ko na kung magaling kang negosyante, magaling kang entrepreneur, no? Kaya mong ma-maintain ang resulta o ang experience ng customer kahit wala ka dyan sa business mo. Nakikita mo ba si Sir Tony Tan Caktiong sa Jollibee? Nakikita mo ba siya doon na nagpiprito, na nagluluto, na nag-serve? Malamang wala. Nakikita mo ba Sir David, no, na may-ari ng David Salon, doon sa salon nila, na siya yung nagre-reband, na siya yung nagkukulay? Ngayon hindi na. Bakit? Patay na siya. Pero ang punto ko dito, no, wala sila doon sa business nila kasi ang dami nilang branch. Ang dami nilang branch. David Salon siguro mga 200 branches. 'Di ba? Jollibee mga 1,000, 2,000 ba? Pero ito yung katanungan. Bakit tumatakbo, kumikita, bumebenta yung David Salon kahit wala si Sir David doon? Yan yung mga sasagutin nyo. Maraming nagsasabi sa akin, no, nagagalit, no. Bakit daw ako nagva-vlog, bakit ako nag-share ng aking experience, ng aking kwento, nagpapasikat ba daw ako, nagyayabang ba daw ako. Pero naniniwala kasi ako na tanging mabuting negosyante lang o entrepreneur lang ang kayang tumulong maayos ang ating bansa. Kasi yung mga sinasabi kong magagaling na entrepreneur o mababangis o mabubuti, alam nila, no, kung paano tumatakbo yung